Alam niyo ba mga kaibigan, grabe talaga magpakalat ng fake news ang mga DD sheets. Ngayon mga kaibigan, meron na naman silang pinapakalat na isang video na nagsasabi na kinasuhan daw ng Supreme Court ang ating Pangulo, BBM. Guys, at meron pa silang mga sinasabi na panay kayo, puro kayo mga Duterte para ma-divert ang mga totoong issue. Guys, kinasuhan di umano ng Supreme Court si Pangulong Bongbong Marcos. Ang galing no, mga kaibigan. Halatang halata tuloy na nagfe-fake news sila. Dahil unang-una sa lahat, mga kaibigan, alam naman natin na ang Pangulo ng Pilipinas ay merong immunity. In short, hindi siya pwedeng kasuhan hanggang sa katapusan ng kanyang termino. The reason why sa panahon noon ni Duterte ay hindi po siya makasuhan, di ba? Ang pwede lang pong gawin ay magsampa ng kaso sa ombudsman. At yung ombudsman, mga kaibigan, sila naman yung titingin kung ano ba talaga, kung may probable cause ba. Katulad ng ginawa noon ni Senator Sonny Trillanes. At kung sakali na merong ang probable cause, mga kaibigan, ang ombudsman ang magsasabi nito. At yun ay pwedeng gamitin para sa impeachment. Diba? Pero yung sabihin mo na kinasuhan ng Korte Suprema ang Pangulong Bongbong Marcos, ay nako, napaghahalata tuloy talaga mga DD sheets na sobrang mga bugok talaga sila, na dahil sa kanilang paninirang puri, mga kaibigan, ay kung ano-ano na lang ang kanilang mga sinasabi kahit wala na sa hulog. Mga kaibigan, papanood ko sa inyo yung video na pinagkakalat nila ngayon na kinasuhan daw ang ating Pangulo. Siguro marahil ang iba sa inyo ay alam na kung ano ang issue na to. Diba? Okay. Ating ididibang at atin pong i-explain pagkatapos natin panoorin ng video na ito. Sa bidyong ito ay naglabas ng pahayag ang Korte Suprema. Ito ay hindi pinalabas sa mainstream media. Pakinggan niyong maigi kung sino-sino ang involved. Kaya pala ang dami nilang tinatapon na issue sa mga Duterte. Take note, Korte Suprema ito. Vlogger. The Supreme Court en banc during its session today, October 29, 2024, acted on the following matters. The court consolidated the petition filed by One Sambayan Coalition et al. With the cases of Pimentel et al. Versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Nery Colmenares et al. Versus President Ferdinand Romualdez Marcos. All three petitions challenged the... Okay, atin mo nang atin mo nang i-explain. So mga kaibigan, ano yung sinasabi dito? Nag-file po ng petition. Sina Coco Pimentel. Ano kayong mga petition na to na pinafile ni na Coco Pimentel? Mga kaibigan, ito lang naman tungkol doon sa unused funds ng PhilHealth. So, hindi po ito yung kaso na talagang isinampa. Ito po ay petisyon. Petisyon para pigilan yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth doon sa treasury ng gobyerno. Nang sa ganun na kaibigan ay kapag merong mga paggagamitan ay magamit pa ito kasi natutulog nga itong mga funds na ito, no? Na hindi natin alam kung bakit yung mga last administration na hindi nila nagamit to samantalang napakaraming mga nangangailangan ng mga Filipino, di ba? So ibig sabihin, somebody's not doing their job. Hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Kaya lumaki ng ganito ang pondo ng PhilHealth na hindi man lang nagalaw. Diba? So, kasalanan ng mga past administration. Katulad na lang ng administrasyon ni Duterte. Diba? Kasama din siya no? Sa past administration. So, tuloy natin mga kabayan na, ito pa pala, kay Nery Colmenares. Diba? Petisyon yan mga kaibigan na isinampa din nila sa House of the Representative at kay PBBM. Kasi ang gumawa nga naman ng batas mga kaibigan doon sa GAA, mga kaibigan, yung General Appropriation Act ay dito talaga yan nag-uumpisa sa House of the Representative. At dahil sa si PBBM ang Pangulo, so siguro isinama na nila na yung kanilang petition, kanilang reklamo, isinama na nila ang pangalan ng Pangulo natin. Pero mga kaibigan, hindi yan talagang kaso. Yan ay petisyon, petisyon na itong mga unused
funds, mga kaibigan, ng mga government corporation, mga kaibigan, ay ibalik nga kung saan sila belong. Mga kaibigan, pakinggan pa natin. Return of excess reserve funds from government-owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. In the case of Wansambayan, the court required respondents to file their comments on the petition and application for TRO and/or writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. The court further required the Office of the Clerk of Court en banc to personally serve the court's resolutions on the respondents, which shall likewise personally file and serve their comments. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleadings section of the Supreme Court website. Mga kaibigan, sabi ko na sa inyo, di ba? Sabi ko na sa inyo tungkol sa PhilHealth. At yan, dinesisyonan po ng Supreme Court, no? Naglabas ng TRO ang Supreme Court. So, tingnan natin mga kaibigan, ha? Okay, tingnan natin. Ang hirap kasi ginagawa ng mga DD sheets, no? Puro talaga sila mga fake news. Wala talaga silang alam kundi mag-fake news ng mag-fake news, no? Check natin na. Temporary restraining order. Effective immediately, Supreme Court issues TRO on further transfer of PhilHealth excess funds. Published October 29. Sabi po dito mga kaibigan, the Supreme Court en banc on Tuesday issued a temporary restraining order on the further transfer of the 89.9 billion excess funds on the PhilHealth Insurance Corporation to the National Treasury. Di ba? So, ang sabi naman po ng Malacanang ay kanila pong ino-acknowledge ang desisyon ng Supreme Court at hindi sila gagawa ng kung anumang hakbang. Actually mga kaibigan, binibigyan ng itong mga nag-petition, no? Binibigyan po sila ng time para sila ay makapag-comments, no? Makapag-comment sila, no? Being said, the High Court has directed the respondents in the petition of the One Sambayan Coalition to file their comments. So, kailangan po sila mag-file ng comments. At ang Supreme Court po ay nag-set ng oral arguments on the petition in January 2025. So, mga kaibigan, sa January 2025 ay magkakaroon po ng oral arguments. So, ibig sabihin, pupunta po sila doon, no? Yung mga nagpipetisyon, pupunta sila doon at sasabihin nila kung ano ba, bakit pa sila nagpipetisyon na itong mga funds na ito ng PhilHealth ay dapat na ibalik sa PhilHealth, no? Kung ano man yung gusto nilang mangyari, no, mga kaibigan. Kasi, bibigyan sila ng pagkakataon para ma-present yung kanilang sarili, kung ano ba ang kanilang idea, ano ba yung thoughts nila, bakit sila nagpipetisyon, di ba? Doon sa gusto ng gobyerno na itong mga unused funds na ito ay ibalik na lang sa National Treasury. Yun po yung mga kababayan. Kaya mga DD sheets, wag agad-agad maniniwala sa mga fake news peddlers. Niluloko lang kayo ng inyong mga DD sheets vloggers. Niluloko lang kayo at ginagawa kayong mga tanga. Unang-una, gusto kong i-remind sa inyo, walang Pangulo ng Pilipinas na pwedeng kasuhan. Dahil ang Pangulo ng Pilipinas, katulad din sa Amerika, ay meron tayong tinatawag na immunity. Immunity, di ba? Pero pwede silang paimbestigahan kapag merong kaso na kapag meron kang gustong isampa talaga, pwede mong paimbestigahan sa ombudsman. At ang ombudsman ang talagang mag-check, siya talaga mag-iimbestiga kung may probable cause at kung meron, mga kabayan, pwede yan gamitin para ma-impeach yung Pangulo at matanggal sa pwesto. Yun. Alam nyo na. Huwag niyong kakalimutan. Ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi pwedeng kasuhan. Hindi maaaring kasuhan. Kaya doon pa lang sa sinasabi ng DD Sheets na si Pangulong Marcos ay kinasuhan daw ng Supreme Court ay isa ng napakalaking
fake news. At mga bugok lang at yung mga walang alam ang pwedeng maniwala. Admin Rich po, komentarista.